At yun nga mga agulong, may another customer na naman po tayo rito, isang pang jeep mga idol. Kitang kita naman dito mga idol, halos magdikit na po ang labi ng gulong na bago na ito. Papalitan po natin yung lumang gulong ng ating customer. Dito mga idol, sininsil ko na po yan, yung paikot ng ating rim lock dyan. Sa mga veterano, alam naman nila ito. At basic na basic lang po ito sa mga veterano mga idol. Dumaplis na nga po ang ating plangka dyan, halos kasi magdikit na po ang kanyang pagitan ng lock. Sa pagtatanggal lang naman ito mga agulong, make sure lang po natin na ang ating rim lock dyan ay nakaangat na po ang labi. Madali po natin masisikwat yan. Ito ay normal lang naman po mga idol na binabaklas natin. Paalala lang po, hindi po ako nagmamagaling dito. Sa mga veterano po dyan, padaan po sa inyo. Tuluyan na nga po natin mga idol, tinanggal yung pinaka rim lock. Sa mga bagong tireman, bibigay lang po tayo ng idea. Ang flap ng ating rim na ginagawa rito, halos dikit na po doon sa pinaka-rim niya. Malaking bagay po ito mga idol, yung nakadikit na po na flap sa ating rim, mapaangat natin dito sa pagsisikwat. Make sure lang po natin na ang flap na ay hindi mabutas ng ating panikwat. Sayang naman din kasi kung masisira lang yan sa ating pagsisikwat. Dahan-dahan lang po ang ating pagsisikwat dyan. Para sa next na emergency, may magagamit ang ating customer. For awareness po sa mga baguhang tireman, delikado po ito yung mga ganitong rim lock. 2 piraso nga po yan mga idol, halos wala na pong labi ang pinaka rim lock nya. Dito mga agulong, tuluyan na nga po natin sinisinsil yung likurang bahagi ng rim na yan. Yung pagsisikwat natin kanina sa flap ay malaking bagay po rito sa likuran ng rim nya, para mapabilis po natin mapaangat po ito sa gulong. Mga bagong tireman, tandaan nyo lang po, pag kapit na kapit po ang flap, ay sikwatin nyo lang po, make sure lang po dahan-dahan. Para pagdating dito sa likuran, mga agulong, hindi na po tayo mahihirapan sa pagsinsil or pag-aangat ng mga rim na ganito. Lalong-lalo na po sa mga stock na gulong. Tuluyan na nga po natin na paangat yung pinaka-rim dyan mga idol. Kung dumaan man yung short video na ito mga agulong, may long form video po ito. At dito mga agulong, inaangat na nga po natin yung pinaka-rim dyan. Sikwatin na lang po natin yung tapat ng pito para umilalim po siya at hindi mabali. Sayang naman kung pipwersahin natin ito. Make sure lang po nakabaon na po yung pinakapito natin. Itulak na lang po natin ng paayan at hindi po tayo mahirapan. At ito po ang main topic natin mga idol. Sa mga baguhang tireman or hindi pa nakaka-experience sa mga ganitong, halos magpantay or magdikit na po ang labi ng mga pagitan niya. Mag fast forward na nga po tayo rito mga agulong. Mas maganda po kung may tire clip kayo na puller na inaangat yung mga labi ng gulong, ay mapapadali po ang paglalagay natin ng tube dito. Sa atin wala po tayong clip na pangangat ng gulong mga idol. Make sure lang po natin may pasok natin lahat ng buong interior na yan. Pag naipasok na po natin yung interior, sunod naman natin dito yung pinaka-flap. Basahin muna natin flap mga idol para mas maganda po ang pagpasok nito sa kanyang gulong. Yung gulong po mga idol, binasa na rin po natin yan. Ito po, ilagay na po natin sa pinakapito niya. Sa mga matitigas na flap, hindi po pwede yung ganito na nakatikom po yung pinakalabi. Lalong-lalo na po kung wala kayong special tool. Ganito po ang remedyo dyan. Maglagay po kayo ng hose na rekta at tanggalin nyo po yung barbula ng pito. Ahanginan po natin yan para yung pinaka-interior, iangat niya po yung mga labi ng gulong or yung gulong iaangat niya po. Dapat dito mga agulong, mabilis din yung kamay mo. Pag tinanggal natin yung rekta rito, ay dapat maisuot agad natin yung pinaka-utan ng pinakapito. Pag nasuot po natin yan, kumuha po tayo ng yabi ng 22 or 19. Sure lang po yung pangdugkol natin dito sa pinaka-flap ay bilog. Para po mapabilis natin, maipasok agad yung pinaka-flap niya. Make sure din po natin mga idol na sa magandang posisyon yung flap. Kasi minsan kahit na isusuot natin yung flap, nagkakaroon ng ipit o hindi maganda ang posisyon ng flap sa pagpasok natin dito. Kasi kung isusuot natin ng kamay ito, mahihirapan tayo dahil yung pinaka-gulong niya ay dikit na po ang labi. Pwede naman po yan, lagyan nyo ng konting hangin, pero make sure po natin yung pagsusuot natin ng flap ay hindi siya na iipit sa pagsusuot natin mga idol. At dito mabilis na po natin mga idol na pasok yung pinaka-flap. Sa mga baguhan po dyan na tireman, ganito po ang diskarte namin na mga matagal na sa paggugulong or pagiging tireman mga idol. Dito mabilis po natin yan may papasok yung gulong dahil po manipis po yan at may kataasan po yung pinaka-rim nya.
Mas maganda po yan, itapat na po natin yung pito, mabilis po natin maisusuot yan. Ganyan lang po kasimple. Ngayon, yung pinaka rim lock niya mga idol dito, mga idol, ano po, maging maingat po tayo rito, lalong-lalo na po sa mga baguhang tireman. Pag nagkakabit po tayo nito, make sure po may nakaalalay po tayo na veterano na matagal na pong gumagawa sa larangan ng paggugulong. Dahil ang rim lock ay napakadelikado nito mga idol. For awareness lang po ito mga idol sa ating mga baguhan, sa mga veterano na naman po dyan, shoutout po sa inyo. Alam nyo naman po itong gawin. Sa atin lang, nagbibigay po tayo ng idea at para ma-aware din po yung mga bagong tireman natin. Once na yung mga bagong tireman natin, kasi may mga tireman tayo na masisipag po talaga kahit hindi alam pa ay ginagawa na. Kaya sa mga bago nating gawin mga idol, magpatulong tayo or magpaalalay tayo sa mga veterano na pagdating sa mga pagiging tireman. Dahil po yan, nararanasan po nila yan. Maging aware po tayo lalong-lalo na po sa mga lumang lock. May mga customer kasi na ayaw agad palitan ang rim lock. Hanggang dito na lang.